Halakhak sa Dilim. Episode 6, Ang Tagong Lagusan. Si Erica ay naglalakad sa baryo, hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Tila ba ang lahat ng kababalaghan ay natapos, ngunit may isang bagay na hindi niya maalis sa kanyang isipan. Ang tinig na narinig niya sa kagubatan, ang babala ng isang bagong panganib. Habang naglalakad siya, napansin niya ang pagbabago sa baryo. Ang mga tao ay nagsimula nang bumalik sa kanilang mga normal na buhay. Ngunit may mga mata na sumusunod sa kanya. Mga matang puno ng takot at mga bulong-bulungang hindi niya kayang gawing tahimik. Sa tabi ng kalsada, natanaw ni Erica ang bahay nila na puno ng mga anting-anting at mga simbolo ng proteksyon. Ngunit sa kabila ng mga ito, may isang kakaibang presensya na nararamdaman sa paligid. Erica, isip. Wala nang dilim sa kagubatan. Pero ano itong nararamdaman ko? May isang bagay pa ba akong hindi natutuklasan? Si Erica ay dumaan sa lumang bahay ng kanilang pamilya. Ang mga bintana ay natatakpan ng makakapal na kurtina at ang lugar ay puno ng mga alikabok. Parang iniwasan ito ng mga tao. Habang tinutuklasan niya ang loob, natagpuan niya ang isang lumang aparador kung saan nakalagay ang mga naiwang gamit ng kanyang ama. Sa loob ng aparador, nakakita siya ng isang lumang kahon. Binuksan ito at natagpuan ang isang diary ng kanyang ama, si Mang Isko. Nang basahin niya ang mga pahina, nalaman niyang may isang huling pagsubok na hindi pa tapos, ang pagbabalik ng dilim. Mang Isko, ang dilim ay hindi kailanman mawawala. Bagamat ang nakangiting dilim ay natalo, ang kanyang kapangyarihan ay hindi nawawala. May ibang nilalang na magsusunod sa kanyang yapak. Kung ikaw ay magpapatuloy sa paghahanap ng katotohanan, magsimula sa aking mga kwento at matutunan mong magdala ng liwanag o magpakumbaba sa dilim. Dahil sa mga nabasa ni Erica, nagsimula siyang magtaka kung may ibang nilalang pa bang gumagalaw sa dilim na nagtatago sa likod ng mga anino. Habang naglalakad si Erica sa baryo, napansin niyang lumapit sa kanya si Aling Nita na may daladalang isang maliit na bag. Mukhang may ibig itong sabihin. Aling Nita, seryosong nagsalita. Erica, may mga bagay na hindi mo palubos na nauunawaan. Ang pagkatalo ng nakangiting dilim ay hindi ang katapusan ng lahat. Laging may susunod na nilalang at ang isang lumang sumpa ay muling magbabalik. Nag-alala si Erica at tinanong si Aling Nita tungkol sa nararamdaman niyang presensya. Erica, Aling Nita, pakisabi kung ano ang ibig mong sabihin. Ano ang susunod na panganib? Aling Nita, tumingin si Aling Nita sa paligid at nagsalita ng mahinahon. May isa pang nilalang na hindi kayang magpakita ng hayagan. Ang pangalan nito ay ang Sumunod na Anino. Isang nilalang na naglalakbay sa pamamagitan ng mga katawan ng mga tao. Kumakapit sa kanilang mga kaluluwa at pinapalakas ang sarili sa takot ng iba. Tinutok ni Aling Nita ang kanyang mga mata kay Erica na para bang ipinapasa ang isang mabigat na responsibilidad. Kapag ang dilim ay pumasok sa isang lugar, hindi na ito aalis. At ikaw, Erica, ay may kakayahan upang tapusin ito. Ngunit may huling sakripisyo. Ang mga salita ni Aling Nita ay parang isang babala, ngunit hindi pa rin makuha ni Erica ang buong kahulugan nito. Sa gitna ng gabi, si Erica ay napansin ang isang hindi karaniwang pangyayari. Mula sa likod ng mga kabahayan, nagsimula siyang makaramdam ng malamig na hangin. Mas malamig kaysa karaniwan. Nakita niya ang isang silweta na tumatakbo sa madilim na kalsada. Dahan-dahan niyang nilapitan ito at sa isang iglap nakita niyang ito ay hindi isang tao, isa itong anino na may katawan. Ang mukha ng nilalang ay hindi makikita, ngunit ang presensya nito ay parang naglalakbay sa katawan ng iba, kumakapit at nagmumulto sa mga buhay na tao. Naglakad siya patungo sa anino.
at nakaramdam siya ng kakaibang sakit sa kanyang dibdib. Parang kinukuha nito ang kanyang lakas. Nang palapit siya, isang matalim na tinig ang bumulong sa kanyang tainga. Tinig ng anino, "Ang iyong lakas ay napagod na. Ibinabalik ko ang dilim sa iyong buhay." Bigla na lang pumatak ang mga ulap at ang mga ilaw sa paligid ni Erica ay nagsimulang mag-dim. Ang anino ay naglaho at nagsimula na naman siyang maghahanap ng sagot. Nagbalik si Erica sa bahay ng kanyang pamilya na may malalim na pagkabighani at takot sa isipan. Tila ba ang lahat ng kababalaghan ay nagsisimulang magbalik. Pumasok siya sa loob at nakita si Lola Feli na nag-aalala dahil tila may nangyaring kakaiba. "Lola Feli," sa isang mabigat na tinig, ang sumunod na anino ay isang nilalang na gumagalak sa mga anino ng nakaraan. Kung ang dilim ay pumasok sa isang buhay, ito ay laging maghahanap ng paraan upang makabalik at mangibabaw muli. Muling bumangon si Lola Feli at binuksan ang isang lumang libro. Nakalista sa mga pahina ang pangalan ng nilalang at sinabi niyang may isang matinding sakripisyo na kinakailangan upang tapusin ang anino ng nakaraan. "Lola Feli, may isa pang ritual. Ngunit ito ay hindi katulad ng huli mong ginawa, Erica. Ang anino ay magbabalik ng mga nakaraang pagkakamali. Isang buhay ang kinakailangan upang mapigilan ang lahat." Habang naglalakad si Erica sa kanyang silid, naramdaman niyang ang amulet na hawak niya ay biglang uminit at kumikislap. Ang mga matang mula sa dilim ay muling nagmamasid sa kanya mula sa mga sulok ng kanyang bahay. Pagtingin ni Erica sa salamin, nakitang may isa pang anino na nagmumulto sa kanyang likod. Hindi isang tao, kundi isang nilalang na unti-unting nagpapakita sa likod ng kanyang salamin. Ang sumunod na anino ay humarap sa kanya at sa bawat sandali, ang mga matang ito ay dahan-dahang pumasok sa kanyang sarili. Ang episode ay nagtatapos sa isang matinding paghihirap ni Erica habang ang anino ay nagtatangkang magpasa ng kanyang kaluluwa.